So ayan guys, ano tanggalin sa scope yung bracket kung gagamitin yung bracket. So sa akin may bracket na akong bago, so yun, gagamitin ko na lang yung ano ko, isa na bili. So ayan guys, so maganda sana yung una kong bracket, yung dalawa. Yan yung una, kasi meron yung lock sa ano, yan sa loob, kita nyo yan, na pag maluwang pwede nyo ma-press para medyo sumikip ng ma-fix ng mabuti guys. Yan, may mga lock yan sa loob eh. So yung nabili ko sa Shopee wala, pang single lang yan, double. So next time gagawin natin, gamitin natin ulit. So kita nyo to, yan, itong parang ano, parang rail, ginawa ko lang to guys, winelding ko lang to, flat bar to eh, dinisignan ko lang to, winelding ko lang dito para malagyan ng ano.
So ayan guys, dapat pag naglagay kayo ng scope yan, medyo nakayo ko ng konti para madali nyo ma-fix o masiro sa ano nya. Kasi pag nakangat yung ulo ng scope yung bilang side, medyo mahirapan kayo. So dapat medyo nakayo ko ng konti. Ito yung ano nya, sukat is 2.60, tapos dito kabilang side 2.30 lang. So medyo lang ito kasi dito. So ayan guys, dapat pag kinabit nyo na yung scope sa bracket, dapat maluwag lang para pwede nyo ma-adjust. Pwede sa left, pwede sa right, or yan, atakin nyo or i-push nyo pa una. Tapos yan, dapat siguraduhin nyo yung pisngin nyo nakaano sa checkrest, na makita nyo yung hindi masyado malapit sa mata yung ano, yung eyepiece ng scope nyo. Yan, tapos adjust nyo kung saan kayo komportable. Tapos dapat yung crosshair nasa gitna, nasa ano, yan, tingnan nyo. Dapat yung crosshair sa loob, dapat so ganyan guys. Yung crosshair sa loob dapat ganito, naka ganyan, naka ano siya, saktong-sakto, yung parang naka-cross. Huwag yung naka-X kasi guys mahirapan kayo. Kasi pag nasiro nyo siya dito, tapos malayo yung titirahin nyo, dito kayo ganyan yan. So depende niyan sa distance eh, diba? Ito yan, explain ko lang sa inyo guys medyo konti lang naman yung nalalaman ko eh. So halimbawa dito naka 20 yards, dito 10 yards yan. So naka-zero siya sa 20 yards. Tapos dito 25, 30, 35 yards. Yan, yards yan. Yards. Yan. So kung naka-zero siya sa 20 yards, dapat pag 25 yards ka, dito ka na ano ng sight mo. So dyan pupunta yung bala. Pag 50 yards, dyan rin dito. Tapos kung medyo malapit, 15 yards ka, dito ka magsa-sight, dyan pupunta yung bala eh. Yan. So ito tama to. Ito pag dito ka, so dito ka sa 20 yards, 20 yards. So ibig sabihin pag dito gusto mo, kasi dito 25 ka, 25 to, no? 25, diba? 25 yan, 25 ka. So pag nag-25 ka, akala mo dyan pupunta yung bala. Hindi dyan pupunta, dito yan. Dito sa 30, dito sa 35. So dito rin yung 15, 10. Yan, dyan yan pupunta. Kasi nga, dyan sana yung cross nya. Yan. Hindi ganito. Kasi, akala mo, sabihin mo na, oh, ano yung ano ko yung bago yung scope ko tsaka yung barrel ko, okay lang, walang diferensya. Pero hindi ko na, pag dito zero siya, pag 20 yards na pataas, 25 yards pataas, parang dito ako ano ng center nya, ano nya sight, dito pumunta yung bala. Kasi mali yung pag ano nyo, pag lagay ng scope. So dapat ganito, para dito talaga. Yan, ganyan lang yung binibigay ko sa inyo na tip, kahit konti lang. So kaya nang bahala kung paano nyo ano to sa gitna. Dapat ito yung barrel eh, barrel yan, ito yung barrel minsan na guys, kasi ano eh, yan, tulad nito, oh, yan, ito yung barrel guys, ito. So yan yung barrel, dapat yung cross ganon yung cross dito. Yan. So ganyan guys, oh. Yan.
ito yung barrel, dapat ganyan yung cross. Yan, hindi yung andito yung barrel tapos dito ka cross or dito. Yan, so bawal yan, dapat dito kasi mahihirapan kayo mag zero nyan, kasi zero nyo sa 20 or kung ano yung gusto nyo layo, pero pag lumampas dyan mahihirapan kayo guys. Yan, yung iba naglalagay dito guys ng ano, parang level. Ito guys, nilalagay nila ng parang level dito guys, kung nila kung naka. Pero sa atin hindi tayo pwede makalagay kasi nga inahawakan ko lang eh. So lalagay tayo ng level, so nakaganon, nakaslide, ganon. So wala pa rin yung level, so dapat sulitin mo yung dito guys. Guys, and guys, kikita nyo yung barrel tsaka yung ano. So talaga guys, ayan. So ayan guys, na-fix na natin yung scope, so ready na, isisiro na natin guys. So ayan, lalagay ko na muna yung tangke para makarga natin yung ergan ko guys. So ready na guys. Guys, nakikita nyo yung ergan ko. Yan, so nakakabit yung tangke ko para pag nag-zero ako guys, nakakabit yung tangke kasi para yung hangin niya sa loob steady lang. Kasi pag tinanggal nyo, iba yung ano ng hangin niya eh, yung EPS niya or yung lakas na ano niya doon, hindi na accurate. Dapat zero kayo, lagay nyo na lang yung tangke para steady yung hangin niya. So yun. So ayan guys, papakita ko sa inyo guys yung sample natin guys. So ito sa taas to na handwheel nya. So pag inikot natin ng yun sa taas na to, pag inikot natin yung punta dito yung arrow, may pangalan na up. So ibig sabihin pag inikot natin ng pagganon dito, pagganon, so yung crosshair nya, ito yung crosshair na to, aakyat to pataas. Dito na yan, gaganyan na yan, oh. Dito gaganyan na yan, dito na yan pupunta yung ano niya, yung cross sa taas, gaganon siya, aakyat na yan. So halimbawa ganito, ganito, bilog to yan. So pag dito yung ano niya, yung tama sa taas dito, so iikot nyo pa ganon, aakyat na. So ganito na yung mangyayari guys, oh. Ganito na. So dito na yan yung ito. Pag inikot nyo yung handwheel nya, yan, ganyan na yung nangyayari. Diyan yung tama nya. So ito naman. So ayan guys, so tapos na tayo dito sa up. Okay na. So dito na tayo sa right na handwheel. So may pangalan tong L, ibig sabihin left. So ang baliktad to guys eh. Dito yung arrow papuntang right yung arrow. So pag pinunta mo yung arrow sa right, ayan oh, nakita. So ayan, pag pinunta mo yung arrow sa right, yung crosshair niya pupunta sa left kasi may pangalan ditong left, dito yan pupunta. Yan, diyan yan pupunta. Pag pinunta natin dito sa kabila, sa ito, i-reverse natin. So dito yan pupunta sa right. So ito yung hahabulin natin, dito yung butas. So tama to, dito tayo iikot. Yan, pag ano no. Yan. So papunta dito sa right side.
i-right natin para dito pupunta yung crosshair sa left. So yan, so pag inikot natin ito, pag inikot natin sa right side, punta dyan dito sa left yung crosshair. So magiging sa gitna na yan. So yun. So alam nyo kasi guys, ganito yung sa loob ng ng scope. Yan, ganyan yan guys, ganyan yan, yan. So bali dito sa likod, ito paglagay natin dito sa ito yung upper na handwheel nya, tapos ito yung sa gilid nya na handwheel. Yan. So pag dito ka umikot, pag halimbawa dito ka sa right side, ka, so i-push nya yan yung yung ito sa loob, ang tawag nito, parang barrel to sa loob na may lens dito tsaka dito. I-push nya yan, hindi ko lang sigurado i-push or i-atake nya pa punta dito sa so dalawa lang yan i-push nya or atake nya. So gagalaw dun yung lens tsaka yung crosshair. May crosshair yan dito may crosshair yan. So pag dito naman tayo mag-iikot sa taas, either i-up natin or i-down, so ipupush nya rin yan yung itong barrel na to, yung ito ipupush nya sa pababa, dito siya gaganon siya i-slide yan, yan. Kung ipupush natin, iikot natin, so pag ginanon, haatake nya, babalik nya dito sa taas. So ganito rin yung prinsipyo nya sa gilid. Pag inikot natin, ipupush nya papunta dito, yung barrel dito na yan pupunta, inikot ulit, hatake niya. So ganun lang yun guys, papunta dito or papunta doon, tapos yung sa taas papunta baba or pataas. So ganun lang guys. So kaya baka malito kayo kung anong nangyayari sa loob ng so yun. So next time gagawa tayo ng video, bubuksan natin yung scope. So ayan guys, linawan ko lang guys so dito pala yung crosshair, parang may maliit pa dito na ganun na naka-thread. So ganyan, so nandito yan yung crosshair guys. So hindi sila pala magkasabay, hindi sila magkadikit. Iba yung barrel na to at yung dito sa crosshair, malayo yung crosshair dito lang yung barrel lang pala magalaw pag or pa push pataas, pababa or left and right. Tsaka guys, depende sa scope yan guys. Yung sa akin kasi ngayon, ito yung sinabi ko na kanina, ito yung pa-right yung ikot, pero sa left pumupunta yung crosshair, sa left pumupunta. Tapos dito naman yung pa-reverse, sa up siya. So sa ibang scope hindi ko lang alam kasi depende sa mga design ng scope yan so baka sabihin nyo mali yung ginagawa ko. So ayan guys, tinanggal ko na yung handwheel cover nya sa upper tsaka yung sa right side. So ayan. So ayan guys, titesting muna tayo ng isang bala para malaman natin kung saan pupunta yung unang shot natin. So ayan, may dalawa na ako kanina, so hindi ko lang na-record. So ito, so ayan guys, tingnan nyo, inikot ko ulit punta sa right para pumunta sa left yung yung crosshair. Tapos yun sa taas, inikot ko rin pa punta sa may right side na banda para bumaba yung crosshair tsaka pumunta sa center. So ayan. So yun guys, tumama na guys ang una nating yung ikalawang shot na natin guys, tumama na. So pag na zero na guys, try nyo ulit, dalawang bala, 3 o hanggang 5 para masigurado nyo na hindi na gumalaw yung scope. So yan, tingnan natin kung tatama ulit.
ayan guys, tumama ulit. So okay na guys. So ayan guys, ito mga tama na to ng airgun ko guys. So dito ko testing. So ito yung unang una kong shots. So nung in-adjust ko na, yan, nasiro niya sa gitna. Pero okay na yan guys. So ganyan lang mag-zero ng scope. Mga 15 meters yata dito. Dito mga 50 meters. So okay na yan. So yun lang guys, ingat lang kayo sa pag-testing tsaka sa pag ano nyo, yung unang tao dapat may pader sa likod. So yan guys, salamat guys, thank you. So kahit pa paano okay na rin guys. Pala yung magagandang scope sana guys is yung Discovery, Centerpoint, Sniper, ano pa yung iba, yung Bushnell, ewan ko kasi sa iba yan yung common nilang ginagamit. Marami gumagamit rin ng Bushnell. So depende na rin kung gusto nyo yan, okay rin yan guys. So thank you ulit, salamat.